Habang unti-unting gumagaling ang kanyang mga sugat, agad na pagtanto ni Ivlo na balak siyang interogahin ni Ivan. Ngunit mula pa sa simula ay malinaw na niyang sinabi na hinding-hindi niya pagtataksilan ang kanyang mga kasamahan dahil lamang hinayaan siyang mabuhay. Pagkatapos ay napasigaw sa sakit si Ilos at tinawag si Ivan na isang hamak na tao. Kahit nilalamon ng matinding sakit ang kanyang katawan, pilit pa ring nagtiis si Ilos. Matapang pa niyang hinamon si Ivan na pahirapan siya hanggat gusto nito. Pagkatapos ay ipinakilala ni Ilos ang kanyang sarili bilang Centurion Ivlos, isang opisyal mula sa ika-6 na Infantry Division ng Iron Dragon General. Sinabihan din niya si Ivan na tandaan ang kanyang pangalan dahil kahit mapunta na siya sa kabilang buhay, ipinapangako niyang hinding-hindi niya malilimutan si Ivan. Matapos sabihin iyon, biglang kinagat ni Ivlos ang sarili niyang dila sa pagtatangkang wakasan ang kanyang buhay. Ayon kay Ivan, maaaring napakatagal nang nakikipaglaban ni Ivlos sa frontline kaya naniniwala pa rin ito sa pamahiin na maaaring magpakamatay sa pamamagitan ng pagkagat sa sariling dila. Ipinaliwanag ni Ivan na hindi iyon kailanman makakapatay sa kanya. Hindi sila mga ordinaryong tao na basta mamamatay dahil lamang kinagat nila ang kanilang dila. Kung ganoon lamang kadali, matagal ng maraming taong namatay dahil aksidente nilang nakagat ang kanilang dila habang kumakain. Idiniin din niya na mula pa kanina ay hindi na kayang gumalaw ni Ivlos. Ang tanging paraan para mamatay siya ngayon ay tuluyang tumigil ang kanyang puso sa pagtibok. Habang patuloy na ibinubuhos ni Ivan ang healing potion sa katawan ni Ilos, mahinahon pa rin siyang nagsalita. Ipinaliwanag niyang ang pagkagat sa dila ay lalo lamang magpapalala sa sakit na nararamdaman ni Ivlos. Ang totoo, ayaw naman niyang pahirapan ang lalaki. Muling iginiit ni Ivan na ang ginagawa niya ay simpleng paggamot lamang at ang likidong patuloy niyang ibinubuhos ay healing potion. Tinawag naman ni Ivlos ang pamamaraang ginagamit ni Ivan na Poison Spider Petrovic. Pagkarinig noon, biglang tinitigan ng matalim ni Ivan si Ivlos. Pagkatapos ay inamin ni Ivlos na narinig na niyang patay na si Ivan at ang ganitong pamamaraan ay ginagamit lamang ng mga extermination troops. Narinig iyon ni Ivan at agad niyang nahinuha na direktang nakikipaglaban sa isang operasyon sa battlefield si Ivlos. Dahil dito, lalo siyang naging interesado kung bakit isang opisyal na tulad ni Ivlos ang ipinadala ng mag-isa. Para kay Ivan, malamang ay hindi maganda ang kalagayan ng panig ng mga demonyo kung handa silang isakripisyo ang isang taong tulad ni Ivlos na parang isang disposable tool. Ipinaliwanag naman ni Ivlos na ginawa nila ang lahat ng iyon dahil hindi na maaaring mabaigo muli ang kanyang pinamumunuang unit. Agad napaisip ng malalim si Ivan sa sinabi nito. Ngayon ay nagsisimula na niyang maunawaan kung bakit ipinadala si Ivlos, na nagtataglay ng napakalaking lakas, upang harapin ang tutorial ni Isabel. Napagtanto ni Ivan na nabigo niya ang naunang operasyon ng mga demonyo bago pa man magsimula ang tutorial. Dahil dito, malamang na nagpadala ang mga demonyo ng isang executive na pinaniniwalaan nilang imposibleng mabaigo sa kanyang misyon. Gayunpaman, may isang bagay pa ring hindi mawala sa isip ni Ivan. Nagtataka siya kung bakit isang opisyal na may pinakamababang ranggo lamang sa kanilang mga executive ang ipinadala ng mga demonyo. Matapos pag-isipang mabuti ang lahat, ipinalagay ni Ivan na ang insidenteng ito ay ilalabas lamang sa publiko bilang isang teroristang pag-atake na isinagawa ng isang maliit na grupo ng mga ekstremista. Muling nagsalita si Ivan. Matapos pagdugtungin ang lahat ng impormasyong nakalap niya, sinabi niyang naiintindihan na niya ngayon ang buong sitwasyon. Wala nang kasunod na pag-atake dahil nabigo si Ivlos na maisakatuparan ang kanyang misyon. Ayon kay Ivan, gagamitin ng taong nagpadala kay Ivlos ang kabigwang iyon bilang dahilan sa harap ng England at pagkatapos ay basta na lamang itatapon si Ivlos. Habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang palakol, nag-isip si Ivan sa kanyang sarili. Para sa kanya, ang isang thrown weapon ay hindi kailanman inaasahang makababalik matapos itong ihagis. Matamaan man ito ang target o hindi. Ganoon din ang mga extermination troops. Mga disposable tool lamang sila. Pagkatapos ay tumayo si Ivan at malamig na tinitigan si Ivlos na nakahandusay pa rin sa lupa. Hinawakan niya ang sungay ni Ivlos bago sabihin na mayroon itong tatlong pagpipilian. Ang unang pagpipilian ay mahuhuli si Ivlos at kakalad ka rin patungo sa kabisera ng prison kaya.
Doon siya sasailalim sa brutal na pagpapahirap at magic restraint mula sa Counterintelligence Command hanggang sa tuluyan siyang mamatay. Ang ikalawang pagpipilian ay palalayain siya ni Ivan upang makabalik sa kanyang panig. Ngunit tiyak na matutunto ng Counterintelligence Command ang kanyang kinaroroonan. Sa sandaling makabalik si Ivlos, ituturing naman siyang isang traidor na kumampi sa kalaban para lamang mailigtas ang sarili niyang buhay. Sinabi ni Ivan na mayroon pang isang huling pagpipilian bukod sa dalawang iyon. Ngunit bago pa niya ito maipaliwanag, tila alam na ni Ilos kung ano ang iaalok ni Ivan. Kahit pa ng mga sugat ang kanyang katawan, mahinahon pa ring nagsalita si Ivlos. Sinabi niyang kahit kailangan pang tahakin ni Ivan ang lambak ng kamatayan, hindi nito kailangang matakot dahil aaliwin niya ito. Pagkatapos ay tinawag ni Ivlos ang kanyang sarili na Southern sa gitna ng madilim na gabi at isang parola sa gitna ng dagat na hinahampas ng nagngangalit na bagyo. Pagkatapos noon, hiniling niya kay Ivan na tigilan na ang pagsasalita ng Paikot ikot at patayin na siya agad. Narinig iyon ni Ivan at nagtanong, isa ba itong panalangin para sa Demon King? Bago pa man siya makasagot, nagtanong ulit si Ivan na lalo lamang nagpalito kay Ivlos. Buhay pa ba ang mga magulang ni Ivlos? Habang hindi pa rin nauunawaan ni Ivlos ang ibig sabihin ng tanong, muling nagsalita si Ivan at sinabi niyang mayroon siyang isang ampunan. Makalipas ang ilang sandali, yumuko si Ivan at bumulong sa sarili habang iniisip ang pagpatay sa 7 Iron Dragon General. Naalala ni Ivan ang isang misyon na isinagawa niya 4 na taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, nakatanggap ng ganoong utos ang Demolition Squad. Ngunit nauwi sa isang malaking sakuna ang operasyon. 8 assault team ang nalipol at isang team lamang ang nakabalik ng ligtas. Nang tuluyang makabalik ng buhay si Ivan, isinumite niya ang kanyang resignation letter. Pagkatapos noon, sinabi ni Elizabeth na mula sa araw na iyon ay kailangan na niyang mamuhay ng hindi na muling ipinapakita ang kanyang tunay na pagkatao. Kailangang mamuhay si Ivan na parabang patay na siya. Noong panahong iyon, inamin ni Elias Abeta na labis siyang nagsisisi dahil hindi niya nagawang pigilan ang utos. Gayunpaman, kasabay nito ay nagpapasalamat din siya dahil nakabalik pa rin ng ligtas si Ivan. Ang alaalang iyon ang naging dahilan kung bakit inalok ni Ivan si Ivlos ng ikatlong pagpipilian. Habang hawak pa rin ni Ivan ang sungay ni Ivlos, sinabi niya na kung gusto pa nitong mabuhay, maaari nitong iwan ang dati nitong pagkakakilanlan at buhay at magsimula ng bagong buhay na parabang namatay na siya. Narinig iyon ni Ivlos at agad na sinabi na hindi siya karapat-dapat makatanggap ng ganoong pagpipilian. Ngunit agad siyang pinutol ni Ivan. Para kay Ivan, lahat ng tao ay karapat-dapat magkaroon ng ganoong pagkakataon. Hindi kailanman dapat maging batayan ng katapatan o paniniwala para malaman kung karapat-dapat bang mabuhay ang isang tao o hindi. Ipinaliwanag ni Ivan na kung pipiliin ni Ivlos ang landas na iyon, wawasakin niya ang mga sungay nito. Para sa kanilang lahi, ang mga sungay na iyon ang huling tanikala na nag-uugnay sa pagkakakilanlan ni Ivlos sa kanyang dating buhay. Sa kabilang banda, kung talagang gusto ni Ivlos na mamatay, kailangan lamang ibaba ni Ivan ng kaunti pa ang kanyang palakol at magtatapos na ang lahat. Pagkatapos ay iginiit ni Ivan na iyon na ang huling pagpipilian na mayroon si Ivlos. Maaari siyang manatiling buhay ng may dangal o lisanin ng mundong ito na taglay pa rin ang parehong karangalan. Dahil sa lahat ng sinabi ni Ivan, matagal na nanahimik si Ivlos. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang pag-isipan kung ano ba talaga ang gusto niya. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay ibinigay ni Ivlos ang kanyang sagot. Pinili niyang manatiling buhay. Narinig iyon ni Ivan at bahagyang ngumiti. Para sa kanya, tama ang naging desisyon ni Ivlos. Nang walang anumang pag-aalinlangan, binali ni Ivan ang 2 sungay ni Ivlos. Mula sa sandaling iyon, tuluyan nang iniwan ni Ivlos ang kanyang dating pagkakakilanlan at nagsimula ng bagong buhay. Di nagtagal, opisyal din siyang nerehistro bilang residente ng Saint Vasilisa Orphanage. Ayon sa datos ng ampunan, nakatala si Ivlos bilang isang 50 taong gulang na ulilang nagmula sa demonic. Matapos ang lahat, sinimulang ayusin ni Ivan ang lahat ng impormasyong nakalap niya. Ayon sa kanyang hypothesis, malaki ang posibilidad na ang mundong ito ay isang kwentong may genre na academy. Sa ngayon, lahat ng pangyayari ay talagang umaayon sa kanyang hinala.
Ang anak ng bayani na si Isabel ay talagang naging target ng pag-atake. Ngunit dahil sa pakikialam ni Ivan, naging mas mataas ng husto ang antas ng kahirapan ng tutorial kaysa sa dapat sana. Mula roon, napagtanto ni Ivan ang isang mahalagang bagay. Lumalabas na hindi lamang sumusunod ang mga demon sa isang itinakdang script. Hindi lamang ang mga demon, kundi pati ang lahat ng tao sa mundong ito ay may sarili nilang kagustuhan. Hindi sila basta mga napits na paulit-ulit lamang susunod sa parehong senaryo. Kung ganoon, ayon kay Ivan, imposibleng mahulaan ang bawat event na magaganap. Ang sobrang pagtutok sa proseso ay magiging pag-aaksaya lamang ng oras dahil maaaring magbago ang takbo ng kwento anumang oras. Sa huli, nagpasya siyang magtuon na lamang sa iisang layunin, ang ending ng kwento. Hanggat nananatiling buhay ang mga batang nasa kanyang pangangalaga at matagumpay silang nakapagtapos sa academy, maituturing niyang nakamit na ang kanyang pangunahing layunin. Lahat ng player, character, napits, at iba't ibang event ay maaaring patuloy na umunlad sa mga direksyong hindi inaasahan. Ngunit may isang bagay na hindi maaaring magbago para kay Ivan. Ang mga batang kasalukuyang nasa kanyang misyon ay hindi lamang mga simpleng napits. Pagkatapos ay tinawag ni Isabel si Ivan bilang Sir. Nang may pag-aalinlangan, nagtanong siya, kung hindi ako kailanman sumakay sa tren na iyon, posible kayang makaligtas pa rin ang lahat ng taong naroon. Sumagot si Ivan na posible nga iyon. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Ivan na bawat taon ay humigit kumulang 30,000 katao ang namamatay sa digmaan laban sa Demon King. Pumupunta sila sa isang larangan ng digmaan na mula pa lamang sa simula ay alam na nilang halos imposibleng mapagtagumpayan, at isinasakripisyo ang kanilang mga buhay upang ilihis ang atensyon ng hukbo ng Demon King. Doon nagmumula ang napakalaking bilang ng mga nasasawi. Ipinagpatuloy ni Ivan na lahat ng sakripisyong iyon ay ginagawa upang magkaroon ng pagkakataong mapatay ang 7 Iron Dragon General at tuluyang talunin ang Demon King. Sa madaling salita, bawat taon ay may 30,000 taong kusang namamatay para sa bayani. Alam ng bayani, ni Ivan, at ng lahat ng sundalo ang malupit na katotohanan iyon. Ngunit kahit ganoon kabigat ang painang dala niya sa kanyang mga balikat, pinili pa rin ng bayani na ngumiti. Kahit napakanipis na ng pag-asa at tila kailangan na nilang tumingin sa langit para lamang makahanap ng isang tala ng bukang liwayway, nanatili pa rin ang bayani bilang liwanag ng pag-asa para sa lahat. Dahil kapag bumagsak ang bayani, tuluyan ding mawawasak ang kaharian. Itinaas ni Ivan ang kanyang kamay at itinuro ang kalangitan bago hilingin kay Isabel na tingnan ang direksyong kanyang itinuturo. Sinabi ni Ivan na kabilang sa mga bituin na iyon ay may isang bituin na dating dala ng ama ni Isabel. Ngayon, ang bituin iyon ay naipasa na sa kanya. Makikita pa rin ang pagkalito sa mukha ni Isabel. Iniisip niya kung alin sa mga bituin ang tinutukoy ni Ivan dahil napakaraming bituin sa kalangitan. Ngunit makalipas ang ilang sandali, unti-unting nanlaki ang mga mata ni Isabel. Tuluyang napako ang kanyang paningin sa isang bituing pinakamaliwanag sa lahat. Muling ipinaliwanag ni Ivan na ang pagiging bayani ay hindi nangangahulugang kailangang maging pinakamalakas na tao. Sa halip, ang isang bayani ay isang taong hindi sumusuko kahit gaano kasama ang sitwasyon at hindi kailanman nawawala ang kanyang ngiti. Iyon ang dahilan kung bakit tinawag na bayani ang kanyang ama. Habang marahang hinihimas ang ulo ni Isabel, sinabi ni Ivan na bilang anak ni Maximilian, kailangan niyang laging itaas ang kanyang ulo at tumayo ng tuwid. Kailangan niyang bumangon ng may pag-asa sa puso at mamuhay habang laging inaalala ang pasasalamat, sa halip na patuloy na mabigatan ng guilt dahil sa mga sakripisyo ng ibang tao. Pinayuhan din ni Ivan si Isabel na patunayan sa lahat na hindi kailanman nasayang ang bawat sakripisyong ginawa para sa kanya. Ayon kay Ivan, ang taong patuloy na nalulunod sa kalungkutan ay maaaring makatanggap ng awa. Ngunit ang taong nagagawa pa ring ngumiti ay maaaring maging inspirasyon sa maraming tao, tulad ng tala ng bukang liwayway na nagdadala ng pag-asa. Dahil sa marahang paghaplos sa kanyang ulo, bahagyang namula si Isabel. Sandali siyang nanahimik habang pinoproseso sa kanyang puso ang lahat ng sinabi ni Ivan. Upang mawala ang bahagyang awkward na atmosfera, biglang iniba ni Isabel ang usapan at nagtanong ng may pagtataka. Tinanong niya kung naisip na ba ni Ivan na ahitan ang kanyang balbas. Napapolitok lamang si Ivan at maikling sumagot na hindi niya iyon kailanman naisip.
Lumipas ang panahon hanggang sa tuluyang sumapit ang katapusan ng Pebrero at nagpatuloy ang kwento sa Yanst University. Kahit malamig pa rin ang hangin sa umaga ng simula ng tagsibol, punong-puno naman ng sigla ang mga bagong estudyante. Hindi maitago sa kanilang mga mukha ang saya at excitement dahil sa wakas ay opisyal na nilang sisimulan ang buhay bilang mga estudyante sa universidad. Samantala, ang mga senior na estudyanteng nakakakita sa kanila ay nakatingin lamang ng may awan na para bang alam na nila kung ano ang malapit ng harapin ng mga bagong estudyante. Sa iba't ibang bahagi ng campus, nagsimulang magtipon ang mga estudyante at bumuo ng kani-kanilang grupo. Mukhang isang karaniwang seremonya lamang ito para sa pagtanggap sa mga bagong estudyante. Ngunit biglang nagbago ang atmosfera. Isang napakalaking anino ang biglang tumakip sa buong Yanst University. Sabay-sabay na napatingala sa langit ang lahat. Sa ibabaw ng campus, isang aerial warship na may simbolo ng kalayon ang lumulutang sa himpapawid. Agad nitong nakuha ang atensyon ng lahat ng estudyanteng nasa ibaba. Sa loob ng pasilyo, buong lakas na tumatakbo si Dmitri habang paulit-ulit na sumisigaw sa gulat. Pagdating niya sa harapan ni Elias Abeta, agad niyang iniulat na kasalukuyang lumulutang ang warship ng kalayon mismo sa ibabaw ng Prince Henkaya. Pinigilan ni Elias Abeta ang kanyang galit bago malamig na sumagot. Sinabi niyang may mga mata pa naman siya, kaya syempre ay alam na niya iyon. Kahit kalmado pa rin ang kanyang boses, punong-puno ng matinding galit ang mga mata ni Elizabeth hanggang sa maging nakakatakot ang atmosfera sa paligid niya. Samantala, kalmado lamang na naglalakad si Ivan sa gitna ng mga estudyante. Sa kanyang isip, iisa lamang ang iniisip niya. Kailangan niyang tiyaking hindi mapapatay ni Elias Abeta ang mga elf mula sa kalayon. Naalala ni Ivan ang insidenteng nangyari kina Isabel at Esides. Pareho silang naaksidente sa tren, ngunit himalang nakaligtas ng walang kahit kaunting pinsala. Kung tutuusin, ang paglitaw ng elf warship sa kalangitan ngayon ay tila nagpapahiwatig na talagang may problema sa seguridad ng bansang kinaroroonan ng universidad. Dahil dito, malamang ay personal silang dumating upang protektahan ang kanilang mga anak. Maaaring isipin ng maraming tao na hindi aabot sa ganoong punto ang mga elf. Ngunit pagkatapos ng insidenteng nangyari kina Isabel at Esides, naging makatuwiran ang kanilang ginawa. Nahulaan na rin ni Ivan kung sino ang sakay ng warship. Malamang ay si LV Hera, ang prinsesa ng mga elf at isa sa mga miyembro ng grupo ng mga bayani. Habang naglalakad, biglang tinawag ni Isabel si Ivan. Naalala niya na minsan nang sinabi ni Ivan na nagtatrabaho siya bilang staff sa universidad. Dahil sa mga kakayahang matagal nang ipinakita ni Ivan, agad na napagpasyahan ni Isabel na malamang ay isa siyang propesor. Dahil sa matinding curiosity, tinanong niya kung anong subject ang itinuturo nito. Bago pa man makasagot si Ivan, nagsimula ng manghula si Isabel at sa huli ay napagpasyahan niyang malamang ay nagtuturo si Ivan sa Departamento ng Physical Education. Tinitigan lamang siya ni Ivan ng walang emosyon bago maikling sumagot na isa lamang siyang gardener. Agad na natigilan si Isabel sa sagot na iyon. Hindi niya namalayang napalakas ang kanyang boses habang sumisigaw na imposibleng maging ganoon ang trabaho nito. Ngayon, ligtas nang nakarating ang anak ng bayani na si Isabel sa Yanst University. Ligtas ding nakarating si Esides nang walang anumang problema. Samantala, ang estudyante ni Enrique na si Lucia ay nauna nang nakarating sa kabisera. Sinigurado rin ni Ivan na nakarating na rin si Oscar, ang anak ni Gilbert Fair. Dahil dito, sa wakas ay ligtas nang nagtipon sa academy ang lahat ng mga anak ng grupo ng mga bayani. Di nagtagal, sinimulan ng gabayan ang lahat ng bagong estudyante patungo sa pangunahing auditorium para sa seremonya ng pagtanggap. Samantala, naghanda na si Ivan para sa susunod na yugto. Batay sa kanyang karanasan, halos palaging may hindi inaasahang pangyayari sa mga kwentong may academy genre tuwing ginaganap ang seremonya ng pagtanggap sa mga bagong estudyante. Para bang isa na itong paulit-ulit na pattern. Halos walang pagkakataong lumampas ang ganitong klaseng eksena. Dahil dito, nanatiling alerto si Ivan habang maingat na inoobserbahan ang kanyang paligid. Ngunit sa gitna ng napakaraming estudyante, biglang nagbago ang ekspresyon ng isang tao. Bigla siyang natigilan at napatingin sa isang direksyon habang bakas sa mukha niya ang matinding pagkagulat. Sa kanyang harapan, biglang lumitaw ang isang notification mula sa status window.
Iisa lamang ang nakasulat dito. Congratulations! Pagkatapos ay ipinaliwanag na bago niya mapasok ang katawan na ito, ang protagonist ay isang taong walang anumang silbi. Ngunit nang mapasok niya ang katawan na iyon, tuluyang nagbago ang kanyang buhay. Bigla siyang minahal ng lahat matapos niyang matagumpay na mapigilan ang teroristang pag-atake na naganap sa akademi na kakapasukan pa lamang niya. Dahil sa tagumpay na iyon, biglang sumikat ang kanyang pangalan sa loob lamang ng isang gabi. Ang pangalan niya ay Yevgen Novikov Karamzin. Makalipas ang ilang sandali, muling lumitaw ang system window at nagpakita ng panibagong notification na nagsasabing, "Congratulations." Ngunit ang sumunod na notification ay isang quest. Isang bagong quest ang nagsimula. Isa itong rank D quest na nag-uutos sa kanya na pigilan ang pag-atake sa academy. Nagbabala ang system na kasalukuyang inaatake ang academy ng isang hindi kilalang grupo. Iniutos ng quest na pigilan ang pag-atake sa pangunahing auditorium at mga pasilidad ng faculty habang isinasagawa ang entrance ceremony. Nakasaad sa misyon na kailangan niyang alisin ang mga attacker ng paisa-isa. Ang susunod na misyon naman ay inatasan siyang alisin ang mga infiltrator. Samantala, isa pang misyon ang nag-uutos sa kanyang protektahan ang mga estudyante, na kasalukuyang nasa 0:30 seconds. Tinitigan ni Yevgen Novikov Karamzin ang kanyang hanay ng mga misyon habang bumubulong na, gaya ng nakikita niya, isa pala siyang propesor. Ngunit biglang nagbago ang system window. Ipinakita ngayon nito na nakansela ang quest. Muling lumitaw ang kasunod na window at nagpakita ng notification na nakansela rin ang reward. Nakita iyon ni Yevgen Novikov Karamzin at natigilan. Napabulong siya na bigla na lamang nakansela ang kanyang quest. Gayunpaman, walang duda na perpekto ang plano niya at wala itong kahit kaunting butas. Naalala ni Yevgen Novikov Karamzin ang isang pangyayari mula sa kanyang nakaraan nang hawak niya ang espada habang nanginginig ang kanyang mga kamay sa harap ng kalaban. Sa isip niya, napabuntong hininga siya at sinabi na kaya niya piniling mag-aral ng swordsmanship at pumasok sa Department of Theology ay dahil buong buhay niya ay wala siyang karanasang humawak ng matalim na bagay maliban sa kutsilyo sa kusina. Para sa kanya, paano naman niya basta-basta matitilad ang mga halimaw gamit ang espada? Magkaibang-magkaiba ang pag-unawa sa swordsmanship at ang aktwal na paggamit nito para tumagan ng mga halimaw. Para sa isang modernong Korean na gaya niya na hindi man lang nakaranas pumulupot ng leeg ng manok, sobra na talaga ang ganoong bagay. Kaya naman pinili niya ang Department of Theology. Pagkatapos, napaisip si Yevgen Novikov Karamzin habang hawak ang kanyang baba. Muli siyang nagbulong sa kanyang isip at sinabi na batay sa kanyang background story, mayroon din talaga siyang talento sa paggamit ng espada. Kaya kung magiging maayos ang lahat ayon sa plano, may posibilidad na makatanggap ang swordsmanship ng karagdagang buff kapag pinagsama ito sa healing skill. Pagkatapos nito, ang natitira na lamang ay ang ligtas na pagbabago niya bilang isang up na binata. Ngunit muli siyang napaisip, kung ganoon, bakit siya binigyan ng status window ng isang quest at agad din naman itong kinansela? Napasimangot si Yevgeny Novikov Karamzin sa inis at nagsimulang magtanong sa kanyang isip kung bakit nangyayari sa kanya ang lahat ng ito. Makalipas ang ilang sandali, isang improvised bomb na puno ng napakaraming nakakabit na cable ang nakita sa lugar na iyon. Biglang naputol ang isa sa mga cable. Agad na naglabas ang system ng notification na nagsasabing na neutralize na ang mga pampasabog sa academy, 3-3. Si Ivan ang pumutol sa cable. Pagkatapos ay sinabi niyang matagumpay na niyang na-disable ang bomba. Hindi nagtagal, muli niyang sinabi na ang pag-atake na nangyayari sa seremonya ng pagtanggap sa academy ay isang klasikong event sa ganitong genre. Ngunit sa dami ng mga bomber plane na lumilipad sa buong kalangitan at sa pinakamataas na antas ng alerto ng Counterintelligence Command, ang pag-atake sa academy sa ganitong paraan ay isa lamang pagpapakamatay. Makalipas ang ilang sandali, muli na namang bamulong si Ivan at sinabi na kahit ganoon ay nagawa pa rin itong maisakatuparan ng kalaban. Pinili nila ang isang lugar na hindi nakikita ng mga gwardya, isang blind zone na nakatago mula sa paningin ng mga sibilyan. Higit pa rito, nakahanap sila ng isang dead angle na hindi makikita mula sa alinmang bintana ng mga gusali. Nakahanap ang kalaban ng lugar na tumutupad sa lahat ng kinakailangang kondisyon. At ayon kay Ivan, malinaw na gawa ito ng isang propesyonal. Kaya kung susundan niya pabalik ang kanilang approach route,
matutukoy niya ng eksakto kung aling mga lugar ang nilagyan nila ng bomba. Matapos tansyahin ang mga lokasyon ng mga bomba, kailangan na lamang niyang maglakad ng mahinahon papunta roon at kunin ang mga ito. Tapos na ang problema. Kung ganito lang pala, parang wala itong pinagkaiba sa paghuhukay ng patatas mula sa lupa. Ang natitira na lamang ay alamin kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Habang matalim na nakatingin sa bomba, muli na namang nagbulong si Ivan na napakarami ng mga sospek. Ayon sa kanya, ang may pinakamalakas na motibo para salakayin ang Yansk University ay ang Demon Race. Ngunit kung hindi sila mga tanga, imposibleng susubukan nilang muli ang pag-atake matapos ang kabiguan nila kamakailan. Para kay Ivan, ang ganoong kilos ay katumbas lamang ng pagpapakita ng kanilang kawalan ng kakayahan. Ang susunod na posibilidad ay ang mga elf. Ayon sa kanya, dahil nakalutang ang kanilang mga warship sa ibabaw ng Yansk University, posible talaga para sa kanila na magsagawa ng pag-atake. Ngunit kung gagamit sila ng pambobomba na gaya nito, kakaunti lamang ang pakinabang na maaari nilang makuha. Para kay Ivan, iisa lamang ang ibig sabihin nito, masyadong kaunti ang kanilang motibo. Napagpasyahan ni Ivan na ang pinakaposibleng sospek ay ang faction ng Crown Prince. Mayroon silang parehong paraan at sapat na malakas na motibo para salakayin ang Yansk University. Ngunit hindi ngayon ang tamang panahon para subukan nilang gawin iyon. Dahil ang Counterintelligence Command ni Elizabeth na kasalukuyang galit na galit ay buong pag-iingat na binabantayan ang buong lugar. Pagkatapos nito, ipinikit ni Ivan ang kanyang mga mata at nagmuni-muni habang humihinga ng malalim. Pagkatapos ay inilagay niya ang bomba sa isang bag at bamulong sa kanyang isip na ang pag-atake sa seremonya ng pagtanggap sa academy, kasama ang mga secret agent na ipinasok sa loob ng paaralan, ang mismong mga bagay na nagpaparamdam na ang academy story ay talagang isang tunay na kwento ng academy. Matapos kunin ang mga bomba, napagpasyahan ni Ivan na gaya ng kanyang inaasahan, maaari na siyang umuwi. Ngunit biglang may naramdaman si Ivan na kakaiba. Napahinto siya sandali dahil sa kakaibang pakiramdam na iyon. Biglang binanggit ni Ivan ang pangalan ni Santa Claus sa isang malaswang tono. Pagkasabi niya nito, agad siyang lumingon sa likuran at matalim na tumingin. Inihanda niya ang kanyang katawan upang ihagis ang isang tipak ng lupa na kinuha niya mula sa ibabaw ng lupa. Itinaas ni Ivan ang kanyang kamay at naghanda itong ihagis. Sa isang iglap, mabilis na lumipad ang tipak ng lupa patungo sa isang tao. Agad na yumuko ang taong naging target ng pag-atake. Kasabay nito, mabilis niyang iwinasiwas ang kanyang espada at matagumpay na napalihis ang itinapong lupa. Makalipas ang ilang sandali, agad na mabilis na tumakbo si Ivan upang habulin ang taong iyon. Habang patuloy na tumatakbo, matalim na nakatingin si Ivan sa taong kanyang hinahabol habang muli niyang binanggit ang isang pangalan, Santa Claus. Pagkatapos ay dumaan si Ivan sa isang makitid na eskinita habang nagbubulong na walang Christmas sa mundong ito. Wala ring matandang lalaki sa mundong ito na naglalagay ng candy at mga laruan sa loob ng mga medyas. Pagkatapos ay mabilis na lumabas si Ivan mula sa eskinita. Nagulat ang mga residenteng nakakita kay Ivan na tumatakbo. Matalim na tumingin si Ivan sa kanyang harapan at sinabi na malamang ay isang professor ang taong iyon. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nawala sa paningin ni Ivan ang taong kanyang hinahabol. Hindi nagtagal, lumapit si Ivan sa isang opisyal na nakatalaga bilang bantay. Nalito ang opisyal nang makita siyang papalapit. Ngunit biglang itinutok ng opisyal ang isang pistol kay Ivan at inutusan siyang huminto. Ipinaliwanag ng opisyal na restricted area ang lugar na iyon. Binalaan niya si Ivan na huwag baliwalain ang babalang iyon. Ngunit bago pa makagawa ng anumang karagdagang hakbang ang opisyal, agad na inagaw ni Ivan ang pistol mula sa kanyang kamay. Madaling nabaligtad ni Ivan ang sitwasyon, sa kanya agad nilock ang katawan ng opisyal at itinapon ang pistol. Pagkatapos, matalim na tumingin si Ivan sa opisyal at sinabi na maganda ang kanyang training. Pinuri rin niya ang kanyang disguise dahil napakakumbinsido nitong tingnan. Makalipas ang ilang sandali, biglang may ilang taong nagtutok na rin ng kanilang mga pistol kay Ivan. Ngunit kalmado pa rin si Ivan at inutusan ang opisyal na tawagan si Dmitri. Narinig iyon ng opisyal at napaisip kung kilala ba ng lalaking pumipigil sa kanya ang Lieutenant Colonel.
Binalaan ng opisyal si Ivan na huwag gumawa ng gulo sa lugar na iyon at iminungkahi niyang lumipat sila sa mas tahimik na lugar. Ngunit nanatiling kalmado si Ivan. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili at binanggit ang kanyang pangalan. Ang pangalan niya ay Ivan Petrovic. Pagkatapos ay tinanong ni Ivan kung may mga miyembro ng extermination unit sa lugar na iyon. Pagkarinig sa tanong na iyon, biglang napaatras at nagulat ang opisyal. Pagkatapos, pautol niyang sinabi na isa siyang graduate ng huling batch. Tinawag niya si Ivan bilang senior at humingi ng tawad. Agad din niyang tinanong kung maaari niyang makita ang mukha ng kanyang senior. Pagkarinig sa kahilingan na iyon, mahinahong binitiwan ni Ivan ang pagkakalap niya sa opisyal. Pagkakita sa mukha ni Ivan, agad na nagulat ang opisyal. Kinabahan siyang nagsalita at binanggit ang isang pangalan, Little Evan. Sa mga mata ng opisyal, tila muling naging malinaw ang mukha ni Ivan noong bata pa ito. Makalipas ang ilang sandali, yumuko ang opisyal bilang tanda ng paggalang at sinabi na isang karangalan ang makaharap si Lieutenant Colonel Petrovic. Pagkatapos ay ipinakilala ng opisyal ang kanyang sarili. Ang pangalan niya ay Osip Serenov, isang dating miyembro ng 3rd Assault Unit. Ipinaliwanag ni Osip na isang beses lamang niyang nakita ang kanyang senior. At kahit noon, mula pa iyon sa napakalayong distansya. Makalipas ang ilang sandali, iniabot ni Ivan ang kanyang kamay sa opisyal at sinabi kay Osip na huwag niyang pagluksa ang mga nauna na sa kanila. Dagdag ni Ivan, ngayon ay nasa parehong ranggo na rin siya tulad ng mga iyon. Pagkakita sa kamay na iniabot ni Ivan, agad itong kinamayan ni Osip. Pagkatapos ay sinabi ni Osip na narinig niyang namatay ang kanyang senior sa Colonel Battle. Ipinaliwanag ni Osip na malinaw pa niyang nakita ang pangalan ng kanyang senior na nakalista sa National Cemetery. Narinig iyon ni Ivan at sinabi niyang hindi rin niya inaasahan na mayroon pang miyembrong nakaligtas mula sa 3rd Assault Unit. Mapait na sumagot si Osip na sa halip na ang mga dakilang tao sa panahong ito, siya pa ang siyang nakaligtas. Nang marinig iyon, malungkot na sinabi ni Osip na sa halip na mga mahuhusay na tao mula sa panahong ito, siya pa ang natitirang buhay. Pagkatapos, tinapik ni Ivan ang balikat ni Osip at sinabi na ganoon din silang lahat. Sinabihan din ni Ivan si Osip na seg-era niyang tawagan si Dmitry para sa kanya. May nais pa sanang idagdag si Ivan tungkol sa mga bagong estudyante, ngunit bigla siyang umiling. Malamig na sinabi ni Ivan na kailangan niya ng kumpletong listahan ng lahat ng estudyante, miyembro ng faculty, mga observer na dumalo sa seremonya ng pagtanggap, mga VIP, pamilya, kakilala, at mga kamag-anak nila. Kasama rito ang lahat ng taong kasalukuyang nasa loob ng Universidad ng Yansk. Muli, sinabi ni Ivan kay Osip na ipaalam sa kanila na kailangan niya ang kumpletong listahan ng lahat ng taong iyon. Kinabahan si Osip ngunit agad niyang sinang-ayunan ang utos ng kanyang senior. Agad namang nagbigay ng utos si Osip sa iba. Sumigaw siya na sabihin kay Lieutenant Colonel Cherkotov na may emergency na nagaganap. Habang pinagmamasdan iyon, napakuyong ng kamao si Ivan at bumulong sa isip na ang target niya ay isang propesor. Habang hawak ang ilang maliliit na bato, ipinagpatuloy ni Ivan ang kanyang pagsusuri. Ang espesyal na kakayahan nito ay swordsmanship. Napag-isip ni Ivan na maaaring isang batang lalaki ang target, o baka naman isang babae. Kung lalaki siya, malamang ay bata pa ito bago tuluyang magbago ang boses nito. Masyadong malabo ang narinig niyang boses para matukoy kung sino siya. Iginiit ni Ivan na kailangan niyang marinig muli ang boses na iyon para makasiguro. Naalala ni Ivan ang oras na hinabol niya ang taong iyon at muli siyang bumulong na hindi rin matukoy ang eksaktong taas nito. Dahil sa bilis ng kilos at reflex nito, malaki ang posibilidad na mayroon itong line of fire detection. Napaisip si Ivan kung marunong bang magsalita ng Korean ang taong iyon. Ngunit agad niyang itinaboy ang kaisipang iyon at sinabing hindi iyon mahalaga. Sa huli, nangangahulugan lamang iyon na ang taong iyon ay isang Earthling. Muli namang nagsimulang mag-isip si Ivan kung anong klaseng sitwasyon o paraan ang nagdala sa taong iyon sa mundong ito. Sumulat din kaya siya ng 5,700 character na review tungkol sa kanyang pasasalamat, o baka naman isa lamang itong insidenteng may kinalaman sa pagkakabangga ng truck. Siyempre, posible ring siya mismo ang orihinal na author. Madalas ding nangyayari ang mga ganoong bagay.
Ngunit may isang bagay na lubos na pinaniniwalaan ni Ivan. Alam ng taong ito na ang akdang ito ay isang academy story. Walang ibang dahilan para pagurin ng isang propesor ang sarili niya sa pagpasok sa unibersidad. Habang nakatayo sa ibabaw ng isang gusali, napagtanto ni Ivan na alam ng taong iyon ang orihinal na kwento. Alam niya kung ano ang susunod na mangyayari. Pagkatapos, mahigpit na kinapitan ni Ivan ang pader hanggang sa mabitak ang ibabaw nito. Sinabi niya na nangangahulugan itong alam din ng taong iyon ang ending. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Ivan at sinabi niyang interesante ito. Agad niyang napagtanto na ang unang kailangan niyang gawin ay hanapin ang possessor. Gusto niyang malaman kung nakasulat din ba ang ending ng kwento sa loob ng lintik na kwentong iyon. Pagkatapos noon, isa na lamang ang kailangan niyang gawin. Samantala, may isang ama na kasalukuyang nakikipag-usap sa kanyang anak. Sinabi niya na isang tanga si Evgeny Novikov Karamzin. Nauutal namang tinawag ni Evgeny Novikov Karamzin ang kanyang ama. Sinabi ng kanyang ama na ang lahat ng kaguluhang ito ay para lamang makapunta sa banyo, at kahit iyon ay nakakalungkot pa rin. Hingal na hingal si Evgeny Novikov Karamzin. Ipinaliwanag na siya ang bunsong anak na itinuturing na basura ng kanyang pamilya. Bigla siyang itinapon sa isang pamilyang hindi niya talaga kilala at pagkatapos ay ganito ang naging traitor sa kanya. Talagang nakakalungkot ang kanyang sitwasyon. Naalala ni Evgeny Novikov Karamzin ang sandaling ibinato sa kanya ni Ivan ang isang tipak ng lupa. Habang paulit-ulit na samasagi sa kanyang isip ang pangyayaring iyon, napaisip si Evgeny Novikov Karamzin kung anong klaseng baliw ba talaga ang lalaking iyon. Napaisip pa siya kung isa bang halimaw ang lalaking iyon. Ngunit agad na itinaboy ni Evgeny Novikov Karamzin ang kaisipang iyon at sinabi na walang sinumang nagsabi sa kanya na may mga ganitong bagay pala. Biglang muling lumitaw sa harapan niya ang system window. Malinaw na lumitaw ang isang notification na nagsasabing nagsimula na ang isang bagong quest. Pagkakita sa quest na iyon, agad na nagulat si Evgeny Novikov Karamzin. Maging ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. Ipinaalam ng quest na hindi alam ang rank ng mission. Pagkatapos, lumitaw ang isang warning. Sinabi ng system na napansin ng gardener ng Universidad ng Yansk si Evgeny Novikov Karamzin. Pagkatapos, iisa lamang ang sinabi ng system. Good luck. Nakalagay sa quest ang requirement ng mission na talunin ang gardener na si Ivan. Optional ang mabuhay. Makalipas ang ilang sandali, muling nagpakita ang system window ng isang notification. Kung mabaigo, ang parusa ay kamatayan. Pagkakita sa notification na iyon, agad na tumulo ang luha ni Evgeny Novikov Karamzin habang puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mukha. Sinabi niya na mamamatay siya.